Lagay na po sa mga DOH Regional Hospital. Batas na po ito na isinulong natin. Nakakuha po ako ng 24-0 na boto nito sa Senado. Dahil alam ko makakabuti po ito sa mga kababayan nating mahirap. Ilapit po natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Asahan niyo po bilang inyong senador, uunahin ko yung mga programa, mga batas na makakatulong sa mga mahirap po. Unahin natin ang mga mahirap. Yung mga mayayaman, di naman nila kailangan ng gobyerno, di ba? Yung mga mahirap po, nangangailangan ng tulong. Huwag kayong mag-alala. Ako po, handa akong magserbisyo sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan, sa mga OFWs. Nandito ako para sa inyong lahat. Ngayon, as chairman ng Committee on Sports, gusto ko pong huwag masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang kriminalidad at ang iligal na droga. Pag bumalik po ang iligal na droga, babalik po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Nakakatakot po yung iligal na droga. Kayo po, yung mga kamag-anak ninyo, matakot tayo nung may panahon na may droga, di ba? Wala tayong peace of mind na masaksak yung anak natin, manakawan ng mga drogista sa Pilipinas. Kaya ayaw kong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Gusto ko pong ipagpatuloy ito sa paraan ng pag-inganyo sa mga kabataan to get into sports, stay away from drugs. Kaya sa Pilipinas, kung may kamag-anak kayo, mayor o mga konsehal, kung may mga programa po sila na mga grassroots program, tournament, basketball, volleyball, anumang larangan ng sports, susuportahan ko po dahil gusto ko pong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs, and to keep us healthy and fit. Di ba pag physically fit tayo, mas hahaba ang buhay natin. Konektado po ang sports at saka health. Pag physically fit tayo, tatagal po ang buhay natin at pangalagaan po natin ang buhay ng bawat Pilipino. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito, isang beses lang tayo dadaan, sa totoo lang. Pangalagaan natin ang buhay. At yun lang po, babanggitin ko rin po ang aking kaibigan, pero tapusin ko lang po ang speech ko. The Filipinos working abroad, nandito po kayo. Kayo po yung mga heroes natin. Alam nyo, ako po ay nalulungkot parate pag mayroong mga inaaping mga Pilipino. So magtulungan po tayo. Kami po nasa gobyerno, inikayat ko po yung mga kasamahan ko sa gobyerno, consulate office, tulungan po natin yung mga OFWs dito kung may mga pangangailangan sila at dapat po ibukas ang ating tanggapan para sa kanilang lahat, sa kanilang mga hinaing at mga pangangailangan. So congratulations po sa inyong Indigenous Peoples Festival. Ito pong festival ninyo is not just an event for celebration. It's a symbol of unity, a bridge of cultural exchange, and a platform for fostering harmony among different communities. The indigenous peoples have always played a vital role in our national identity, and their traditions are part of our cultural heritage po. So I would like to share that former President Rodrigo Duterte signed Executive Order number 139 granting death and burial benefits to barangay Indigenous Peoples Mandatory Representatives in 2021, recognizing their contributions to their communities. Actually, sa Davao City rin po, merong anti-discrimination ordinance po. Dahil ayaw namin ni Pangulong Duterte na merong diskriminasyon. We must always strive to protect our indigenous peoples. We must preserve and promote their cultural heritage and ensure that it remains an important part of our national identity. Kaya asahan niyo po na susuportahan ko po ang ating mga indigenous people. Let us remember the values of respect, inclusivity, and understanding. Through events like this, we can foster a greater sense of belonging among our overseas Filipino workers. We have worked hard and made sacrifices to uplift the lives of their families and contribute to our national progress. So, ini-encourage ko kayo lahat to participate fully, embrace the cultures on display, and take this opportunity to engage with one another. Let us learn from each other, appreciate our differences, and find common ground for peace, stability, and equality. Together, we can strengthen our bonds and create a more inclusive and harmonious
community for all. I would like to express my heartfelt gratitude to the organizers, sa lahat ng performers, and all those who have worked tirelessly to make this event possible. Your dedication to promoting cultural exchange and celebrating our indigenous peoples is truly commendable. In closing po, I hope that this Indigenous Peoples Festival serves as a testament to the beauty of diversity and a source of inspiration for all of us to continue working together towards a more harmonious future. Mga kababayan ko, sabihin niyo po sa mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas, kung may kailangan po sila, bukas po ang aking opisina para sa kanilang lahat. Kung meron po kayong mga pasyente, ulitin ko, halimbawa heart center, kailangan nyo po ng tulong sa heart center, tutulungan ko po sila sa NKTI. Pati pamasahe nila hanggang makauwi sa probinsya, tutulungan ho namin ang inyong mga pasyente. Pangalagaan po natin ang buhay ng bawat isa. Nalulungkot ako tuwing narinig ko yung mga mahirap nating kababayan. Ayaw magpa-check up, ayaw magpa-hospital dahil takot po sa babayaran sa hospital. Huwag po kayong ganun. Pangalagaan natin ang kaisang buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kababayan ko, tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo. Bongo. Okay lang, Senador Bongo, okay lang. Parang kapitbahay lang po tayo. Pero may pakiusap po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo naman akong tawagin Kuya. Eh, siyempre, kung lolo ka na, tapos magsalubong tayo, Kuya Bong. Ano ako, super lolo? Napakadaling tandaan ng aking pangalan. Di ba? Maalala niyo po, sa Pilipinas, pag traffic doon sa Metro Manila, kahit dito, pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? O, di maalala niyo po. Sa Pilipinas, pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Paborito naming ulam, mong? Tawag sa mahilig sa alak, laseng? Hoy, mga lasenggo, wag na wag kayong uminom pag nagmamaneho o wag kayong magmaneho pag nakainom kayo. Arcel, delikado po yan pag nakainom kayo habang nagmamaneho. Dahil ako na naman ang maalala nyo, pag kayo ay na? Kita nyo, maalala nyo talaga ako. O anong paborito ninyong araw dahil walang trabaho? Ling! Anong paboritong hotel ni Victor Neri sa Dapa, sa Maynila? So? Kumusta ba po? Halika rito, Victor, pakilala kita sa kanila. Alam nyo, Victor, yung Sogo sa Pilipinas, yung suki mo, iba yan dito. Di ba mall yan dito? So huwag ka mag-alala, kahit na mapagkamalan kang suki ng Sogo, pag nandito ka naman sa Hong Kong, shopping center yun. Kaya lang sa Pilipinas, huwag kang pumasok doon kung hindi asawa ang kasama mo. Alam nyo, si Victor Neri, mabait po yan. Katulad ni Philip Salvador, na isang kaibigan ko, best friend ko, si Philip Salvador po, nakapag-iwan po ng 4 na anak sa Davao. Si Victor Neri, 2 anak lang po iniwan. Mabait. Si Philip Salvador, 4 po ang kanyang anak sa Davao, 31 po ang kanyang anak sa buong Pilipinas. Si Victor Neri naman po, 4 lang kanyang anak, pero 31 ang kanyang asawa. Bakit? Ay, pinulang yun. Maniwala sila, bakit? Mabait po yan si Victor Neri. Napanood niyo yung pelikula niya. Sino nakapanood ng pelikula ni Victor Neri? Sino nakapanood ng Betamax ni Victor Neri? Ay, wala akong Betamax, ha? Okay, hindi ako Boldstar. Action tayo, action. Wala naman ako sinabing Ballstar ka. Pero napanood kita noon, bata ka pa, nakasuot ka ng bikini. Oh, totoo ba yan? Hindi, ha? Mabait po yan si Victor Neri at kaibigan ko po yan. Alam mo, nandirito rin po siya para mapasaya po kayo at gusto niya po kayong batiin. Anong mga napanood yung pelikula niya? Ex-Con, di ba? Let's go. Notorious. Ano pa? Utol. Utol? Suspect. Nasero. Suspect.
Alasero, Tigasin, Hindi, parang... Ano yun? pa? Utol? Utol. Utol? Utol. Maganda yung utol na yun. Di ba? Ah, tsaka Break My Heart. Meron kasi Ako? ako. Binibreak mo yung heart nila? Hoy, hindi. Mahal ko ang Hong Kong. Mahal ko ang Hong Kong. Alam nyo, galing rin po siya rito. Isa po ito ng halimbawa na katulad rin po ninyo. Nakapagtrabaho rin po siya rito sa bangko, di ba? Oo. Matagal na, 5 taon rin po siya. Naging chef rin po siya. Masarap magluto ito si Victor Neri sa Pilipinas. At saka naging OFW rin po ito si Victor Neri. Oo. Ayan po, law student na po ng artista. Kaya lang, 10 taon nung kami, hindi nagkita. Nung nagkita kami, medyo tumaba siya. At nakita ko, pakita mo yung mga tattoo mo. Kailan ka ba nakalaya? Salita ka mo. Gusto mo Sige, salita? sa mga kahit 5. Gusto na niya magsalita. Gusto niya kayong patiin. Palakpakan po natin, Victor Neri. Yes, maganda nga.